finish. That is His time. So habang tayo ay may time pa, kailangan magpagamit tayo sa Lord. Yes. Kailangan talaga natin isipin kung nandito ka sa season na ito, may plano ang Diyos. Yes. Hindi accident yun, kuya. No? So, kailangan patuloy lang tayo sa paglalakbay, the seasons of life, no? Nandito tayo sa paglalakbay, nag-journey tayo, no? Nag-journey tayo. It's experience joy of our sorrows, nagkakaroon tayo ng kaligayahan, kalungkutan, gain or lost, nagkaroon tayo, meron, wala, fits into God's sovereign plan. Plano pala yun ng Diyos sa buhay natin. Kami ni Paz, minsan makakatanong ka, ilang taon na ako nag-abroad, ilang taon na rin ako nandito. Parang Lord, siguro kung meron na ako noon, hindi na ako bumalik ng ibang bansa. Mapagano ka, right? Pero kung meron na ako, at hindi na ako babalik ng ibang bansa, hindi mo rin ako ginamit dito. Pero may purpose ang Lord eh. Gawin kanyang empty. Emptyhin kanya para mangyari yung gusto niya sa buhay mo. Yes. Amen. Kasi ang plano ko lang doon, sabi ko nung nag-hongkong ako, sabi ko uwi ako, gusto ko na magkaanak, gusto ko na ganito, ganyan, ganun. Yung talagang nakaset na. Tapos pagdating mo, ha? Ito pala plano ni Lord. Amen. Pero ito Lord, tama ba yung decision ko, umuwi ako? Andin, ha? And then doon na, nag-aaral na ako ng Bible School, nag-aaral na siya ng Bible School, and then, papayunir daw kami. Yung pagpapayunir, alam niyo naman, payunir na yung tinatawag from nothing. Amen. From nothing talaga yan. But because of your dedication to the Lord, and you know who Jesus is, talagang susunod ka sa gusto ng Lord. Hindi ka matatakot. Malakas yung loob mo, bahala ka na Lord. Kasi padala mo ako doon, bahala kang i-survive mo kami. And then darating yung punto na dadalhin ka ng Lord sa mga sitwasyon na para lumabas ka sa place mo na nandoon ka na nagbe-ministry ka na, dadalhin ka ng Saudi, dadalhin ka ng Dubai, and then ito na ngayon. No? Even sa Saudi, nagagamit kami ng Lord kahit saan. Kasi we are both a Christian and we are both a pastors. Pero yung isang bagay na mapatanong ka, pero hindi, may plano pala si Lord. Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Lord. So sa journey ng buhay natin, minsan din natin naiintindihan, ano? Yun? Naintindihan niyo ba? Hindi rin. Pero, sabi nga, ano sabi dito? Divinely appointed. May pahintulot yun kay Lord. Plano niya talaga yun sa buhay mo. Pero sa pag-aantay mo, sa nangyayari sa seasons of life mo, kailangan maging matatag ka kay Lord. Huwag kang bumitaw. Amen. Doon ka niya susubukin. Doon niya titingnan ang iyong katatagan sa paniniwala mo sa Kanya. Maniniwala ka pa ba na i-decree ka? Amen! Loya! Yes! Yes! Wala pa naman naiwan dyan sa amin. Naiwan na kami ang tao. Si Whiskey. Yes. Believe me. Pero yung season pa ng waiting season, ang process na talagang hahawa ka pa rin sa pangako ng Lord. Yes, Lord. Yes. Enjoy nyo lang. Ako, actually, sa mga babae, hindi na ako masyadong naglilinggit. Kasi yan ko lang sa akin, nagsisigawan na, nagtatawanan. Kami ni Paz, nagmingitian lang sa kwarto. Natutuwa kami kasi nagkakasiyahan sila. Kahit minsan nagkakaroon na sila ng mga sakitan ng loob. Pero individual differences ba? Adjustment lang sabi ko. Kasi sabi ko dito, hinahasa kayo. Paano kayo makisama doon sa mga kasama sa loob ng bahay? Yes. Kasi dito ang tao mayayaman. Hindi kayo nag-iisa. Hindi lang nag-iisa sa bahay. Ngayon, pag hindi kayo naka-adjust sa mga kasamahan nyo, pagdating doon sa loob, magkaroon talaga kayo ng problem. Believe me. Yes. Yeah. So, self-control. No? Ang self-control ay bunga din yun ng yun ang fruit of the Holy Spirit na meron tayo dapat. No? Hindi madali yung buhay. Minsan di mo maunawaan. Pero ang plano ng Diyos, yung mga nangyayari sa buhay natin, may pahintulot niya sa Diyos. No? May plano ang Diyos sa atin. May Amen. tahimik, may pugahap. So experience, sabi na nga, first into God's sovereign plan, the challenge lies in trusting Him, even when we don't understand the timing. Kailangan talaga, ano sabi dito? Kailangan natin magtiwala lang sa Diyos. Yes. Sa ating paglakbayin sa mundo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Wala naman talaga tayong totoong alam eh. Kung saan talaga yung tama o mali. Pero alam natin, dahil sa salita ng Diyos, natuturuan tayo kung saan tayo tutungo, anong gawin natin. Hindi man natin na-perfect yung exam, pero at least, Lord, tulungan mo ako, Lord, kasi hindi ko ma-perfect yung sinabi mo. At least you claim
Na talagang that apart from God, hindi mo kaya, Lord. Hindi mo talaga mapigilan magsalita ng ganito. Tulungan mo ako, Lord. Pero be careful man kasi sakit man minsan pag diba, matamaan yung iba. At least ang naman acceptance, ay pasensya na kasi nakapagsalita ka. Ano mawawala sa'yo pag humingi ka ng tawad? Yes. Wala. Yes. Ano mawawala sa'yo pag magkaroon ka ng self-control? Wala. Yes. Kasi, sabi nga, pag-aralan natin sa Bible scrolling, your inward daw, it determines your outcome. Yes. So ngayon pa lang, kailangan mo i-practice kasi pagdating sa mga kasama mo sa bahay, kailangan i-practice mo rin yung paano ka mag-isama. Yan. So it's a part of our journey pa rin. Kahit hindi mo maintindihan, bakit yung kasama ko ganito? Tapos sabihin naman, may Christian ka pa na, magsimba ka pa na doon kanina, kapastura, pastor. May narinig ako doon, kaso lang wala na sa loob ng church, sa loob ng bahay. Sabi ko, dapat sinabi yun na sa akin. No? Sabi ko, para ako nakapagsalita din ng hindi maganda, but I ask forgiveness to the Lord. No? Minsan, nagagano na nasisink in tayo eh. So, nakaganda kasi alam natin yung Word of God. Self-control. Self-control, no? So, that is the seasons of life. Yung seasons of life natin, kailangan we need to trust in God even we don't know where we go, what will happen in our life. Kahit nandito tayo, I'm sure naiintindihan ko kayo. At nakaranas din kami ni Paz na sa season of waiting. Sa season na wala na rin kami dalawa. Na parang sabi mo, dalawa na kami, na season pa rin ka na ganito. Pero God is a great God. Amen. Talagang doon sa iyong karanasan, may mga taong siyang ginagamit para i-meet yung need mo. May mga tao siyang ginagamit para ma-comfort ka doon sa sitwasyon mo. No? So bago ka ibitawan, talagang ipakita niya muna na handa ka. Hindi yung talagang bitawan ka niya na hindi ka handa. So nakaganda, we rely on God's promises. No? Second, divine order in earthly seasons. No? Kung titignan natin dito, tingnan natin dito sa chapter 1 verse 8, it says, sabi dito, a time to love and a time to hate. So may panahon pala ng magmahal ka at may panahon din pala ng magalit ka. A time for war and a time for peace. May panahon din pala ng digmaan at panahon ng kapayapaan, no? So, may panahon talaga. Kung baga itinakda na yun ng Panginoon with a permission from Him. No? So, tingnan natin, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. No? May ano din pala ang Lord, may kalendaryo ng buhay natin. May kalendaryo ang Lord para sa ating journey. So, hindi lamang accidentally na nag-aantay ka ngayon kasi may good purpose ang Lord. No? So sa good purpose yan, habang nag-aantay tayo sa hinihingi natin sa Lord, kailangan maging matatag tayo doon sa Panginoon. Hindi tayo mapagod. Kasi pagdating nakaumpisa na kayong trabaho, sabihin mo na sayang, sana noon, enjoy ko nandun ako sa labas. Enjoy ko sana yung mga kasamahan ko. At saka minsan yung kasamahan niyo, nakakatulong din yan para ipasok kayo sa trabaho. Kasi pag naghanap yung iba, naghanap yung mga amo nyo sa loob na kasama, sabihin mo, sino pa yung sa loob mo, tapos you will be the one to recommend inside the house. Yes. No? So, hindi yung mga gano'n na parang iniisip natin na hindi natin sila kailangan. We need each other. Okay? So, kung titignan po natin, life is filled with contrasting experience. No? So, ang dami pong mga experiences na kino-contrast yung Lord sa buhay natin na inaayos para maging mabuti at maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. So, we need to allow God contrasting our lives. And, sabi dito, Solomon, no? Kay Solomon, at least 14 prayers, but this is only how many prayers. Kung titignan natin dito, ang mga opposite na bagay, yung gusto mo ito, and then gusto ng Diyos ito. Naranasan niyo ba yan? Gusto ko makasawa ng tapos ang gusto natin ba't ito? No? Yung may gusto tayo, pero hindi pa rin kalooban ng Lord. Naranasan niyo ba yun? Yes. O siguro sa asawa niyo. O siguro sa mga naranasan niyo sa buhay. Ito kasi Lord ang gusto ko. Ito talagang gusto ko. Ba't itong binigay mo? Amen. So even in Solomon's life, if you know King Solomon, dito din sa kanyang mga sinabi, no? Dito na may panahon ng birth, ng panganganak,
at panahon ng pagkamatay. Pero gusto mong mga ipanganak pa, pero panahon na ng kamatayan. No? Planting and uprooting. Gusto mo na magtanim, pero uproot na. So weeping and laughing. May panahon ng iiyak ka, may panahon din natatawa ka. Huh? And then there is also a mourning and dancing. Meron sa kalungkutan, pero meron din sa kagalakan. So kung titingnan po natin dito, no? Ang ganda ng plano ng Diyos. Divine order in earthly seasons, no? Talagang may pahintulot sa Diyos yung earthly seasons, yung mga nangyayari sa mundo. May mga season yun. Season ng tag-utom, season ng tag-ulan, season ng taglamig, season ng winter, ano pa, autumn, no? So, may mga season even sa buhay natin. Hindi lang season natin ngayon sa pag-antay. May season din tayo na makapagtrabaho. May season din tayo na may mga problema. May season din tayo mawawala sa ating mga mahal sa buhay. May season tayo na may katagumpayan. But in every season, dapat maging handa tayo dun. Una, ang ating spiritual life. Kasi kahit pera mo, kahit anong laki ng pera mo dyan, kung season na, walang magagawa ang pera. Pero kung handa ang puso mo, dahil sa naglilingkod ka sa Diyos, hinanda ka ng Diyos, sabi mo, tanggap ko na, kasi alam ko season ito ng tagutom. Panahon niya na nakunin siya ng Lord. So sa pamangkin ko, no, doon ako natutunan. Sabi ko, Lord, siguro gusto na naman ng kapatid ko na ma-experience yung hindi na-experience ng kabataan niya. That's why she gave everything to her daughter, the best for her. Pero, hindi siya naging handa doon sa season na maging ganon, no? Na dumating sa accidente, and then, she need something, ganon, so on and so forth. Pero sabi ko, this is her season. But I'm thankful for that season. Hindi kami nawala ng pag-asa because we keep trusting the Lord. And I am the one who prayed for my niece. No? Even malayo ako sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa mga apo namin, o sa mga namin sa buhay, we're praying for them. Yung prayer ang nakakaabot. Kahit hindi natin sila naabot lahat ng pera. Pero through our prayer is very powerful. Abot sila ng Lord. Kahit hindi natin, but we need to ask request from the Lord. Paano naman maintindihan ng Lord kung hindi ka nagpipray? Di ba? Kung ikaw nga humingi sa papa mo o sa mama mo ng pera, di ba, humihingi ka? Paano naintindihan? Sabihin mo na sa mama mo o sa papa mo? Ano yun? Alam mo na yun ba? O alam na papa mo, ano, masakit ang tiyan mo, may tuition ka, baon ba yung gusto mo, o ano, damit ba? No? So it's same to our Father in heaven, we need to ask Him, no? Kailangan din natin humingi sa Panginoon, no? For the season of our life, kailangan natin maging prepare sa lahat ng season ng ating buhay. So praise God. God answered prayer, naging successful yung kanyang operation, nakagising sa, it's same to each and everyone, may mga season din na darating sa atin na dapat paghandaan din natin. Na pagdating ng panahon na yun, hindi tayo give up. Even sa mga kabataan din, di ba? Especially na walang foundation, mawala na yung boyfriend, mawala na yung girlfriend, magbibigay na sila. Magpakamatay or maging depressed na sila. Kasi napakabata pa nila, wala silang foundation about God. Wala silang foundation about the Word of God. Hindi sila naging aware dito sa tinatawag na season of life. So tayo, kung hindi din natin pinag-aaralan yung salita ng Diyos, kaya kailangan talaga natin yung salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong guideline, marami tayong katanungan sa Diyos. At saka hindi tayo mako-comfort pagdating ng panahon. Pero pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, kaya pala, there is a time for everything. Kaya nangyari. Pero yung mga bagay na yun, pag dumating yung mga season na yun ng buhay natin, maging matatag pa rin tayo at talagang kumawak tayo sa pangako ng Diyos. Yun ang talagang panghahawakan natin. No? Amen. So, this contrast reflect the totality of human experience, both pleasant and painful, joyful, and sorrowful. No? So, kasama po ito sa ating human experience. Nagkakaroon tayo ng masaktan tayo, nagkaroon tayo ng kalungkutan, nagkaroon din tayo ng tawag na masaktan sa bawat isa. Kumbaga, iba-ibang season. Sa human race, normal yun sa atin. Nagkaroon ng sakit,
nagkaroon ng financial problem, di ba? So yun ang mga nangyayari sa buhay natin, no? Divine order and earthly seasons. So talagang darating ka dyan, how can you handle that? Paano mo i-handle yung mga bagay na yun pag dumating sa buhay mo? No? Iiyak ka na lang ng iiyak, magwawala ka na ng magwawala, magsasalita ka na lang kung ano-ano, or you need to pray and trust in God. No? So alam mo, pag malapit yung puso mo sa Lord, naiintindihan ka ng Lord. Sabi ko nga, God is close to the broken-hearted. Mas magandang iniiyak mo sa Lord yung gusto mo at hinihingi mo sa Kanya. Kasi mas naiintindihan ka, Lord. Lord, hindi ka pa niya kayang sumbatan. Ginawa ko to sa